we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa Basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis. For today's Dawn Watch prayer meeting. Amen, amen. Praise God. Maraming salamat po sa mga kamanggagawa na naghayag ng kanilang testimony na talaga ang Diyos natin ay mabuti. At sa oras pong ito, sa madaling araw na ito, tayo po ay gaganap sa ating pang-anim na taon at 144 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Nasa bahagi na naman po tayo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa ating mga tigapanguna, sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nozuelo, kasama kay Pastora Glory, dahil sa kanilang kapaintulutan na yung paghahayag natin ng salita ng Diyos ay hindi lang dito sa Zoom na ating gamit na platform, kundi naka-Facebook Live na rin tayo ngayon. At the same time, hindi lang po sa aking account nakapasok, may account na rin tayo sa Prayer Faith Church sa YouTube, meron na rin tayong TikTok, meron na rin tayong Spotify, para mas lalong tumagal yung paghahayag natin ng salita ng Diyos gamit ng mga social media na ito. July 31 na po ngayon, 2026. Napaganda po ng mensahe at ito'y kanilang nilalakaran ngayon. Ang topic po natin, truly blessed. Okay? Tunay na pagpapala, na pagpala. Okay? At ang tema na sasagutin niya, what are the characteristics of a truly blessed person? Tatawagan na po natin ang ating tigapanguna sa POF Angeles City, Chapter, walang iba kundi si Pastor Raquel Nipal Reyes. Na, it's your turn. Amen. Blessed morning po. Naririnig po. Loud and clear, loud and clear. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at blessed morning sa ating mga tagapanguna, ang ating spiritual director, Bishop Ross Nozuelo, kasama si Pastora Glory. Yes, Ayan. amen. At ang ating senior pastor, Reverend Pastor Alex Nozuelo. Glory to God. At sa ating district head pastor, Reverend Pastor J. Nozuelo. At kasama ang mga kapastoran, PMEs, church workers ng Prayer Faith Church. At sa mga nanonood ngayon sa ating live streaming, TikTok, Spotify, at sa YouTube. Blessed Amen. morning po sa ating lahat. Good At morning. ayan po, napakaganda po ang ating pagbulay-bulayan sa oras na ito. At ang ating teksto ay nanggagaling po sa Awit. Yan po, hango po sa Awit, chapter 119, verse 1 hanggang 3. Ayan po, nasa screen na po. At ayan, atin pong babasahin. Sabi dito sa verse 1, sa Awit 119, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran. Amen. Buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Last verse, verse 3, ang gawain na imatuwid, namumuhay siyang ganap at kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Sa English version, blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. Tayo ay yumuko at manalangin. Father God in heaven, Son of God, Jesus Christ, Holy Spirit, salamat Lord sa
umagang ito sa aming Don't Watch Prayer, Lord God. Samahan mo kami, ikaw ay aming pinapupurihan, pinasasalamatan, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At Lord, sa oras na ito, ay kami po ay yung patawarin ano man ang aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, ano man po ang aming nasambit na isip, daramdaman na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, kami ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. At sa mga nakasakit sa amin, ay amin na rin pong pinapatawad. At Lord, sa umagang ito, gamitin mo ako mightily as your vessel of your word and mouthpiece, Lord, upang maintindihan namin ang iyong mensahe sa oras na ito tumimo sa aming mga puso at isipan at aming isa pamuhay. Thank you, Lord. At wala po kaming magagawa kung wala ang iyong pagsama. Kaya't samahan mo kami hanggang sa matapos ang aming gawain. And we give back the glory and honor to your name. In Jesus' mighty name, ang lahat magsabi ng malakas na, Amen. Amen. God is good. All the time. Amen. So, ayan po ang ating topic for today is truly blessed. Amen. Truly blessed ba tayo? Amen. So, sabi nga sa awit, 119 verse 1 hanggang 3 ay naglalarawan ng tunay na kaligayahan o pagpapala. Sabihin nga natin, pagpapala. Ayan, ang pagpapala nagmumula sa pamumuhay ng ayon sa kautusan ng Diyos. Itinuturo nito na ang isang malinis na pamumuhay at buong pusong paghahanap sa Panginoon ang susi ng isang buhay na pinagpala at malayo sa kasamaan. Amen? So, ang ating temang sasagutin, what are the characteristics of a truly blessed person? Ayan, so, ang sabi nga dito sa binasa natin sa awit 119 verse 1, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Amen? Araw-araw po. Amen? Hindi po yung hindi po yung yung sumusunod ka ngayon, bukas hindi. Susunod na araw, gano'n. Hindi po gano'n. Ang pagsunod sa ating Panginoon, dapat araw-araw po. Tulad mo, araw-araw tayong nag-donut, araw-araw tayong nag-pray. Amen. So, blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. So, ang point number 1 natin ay kung ano ang katangian ng isang tunay na pinagpala, dapat malinis ang pamumuhay sa harapan ng Diyos. We must live a blameless life before God. Ayan. So, ang kalinisan ng buhay ay naipapakita sa pamamagitan ng paggawa ng tama at pag-iwas sa kasamaan. Amen po? So bilang isang mananampalataya, dapat tuloy-tuloy ang malinis na pamumuhay. Diba? Sabi ni sa ating binasa, kautusan ni Yahweh ang sinusunod sa araw-araw. So hindi po paminsan-minsan na. So ang pagsunod sa malinis na pamumuhay dapat araw-araw. Daily po. Daily lifestyle na natin ito. Amen? So, ang salitang mapalad ay tumutukoy sa lubos na kagalakan. So, nagagalak mo ba ang bawat isa? Amen. Nagagalak tayo dahil dahil tayo ay maging tunay na pinagpala. Amen. Dapat may kagalakan. Dapat masaya. Masaya ka. Amen. At higit sa lahat, dapat malinis ang pamumuhay mo. At tandaan po natin, mga kapatid, ang truly blessed ay hindi ito nakadepende sa material na kayamanan. Amen. Malaking bahay, mga may sasakyan, maraming halahas, maraming datong, kaperahan, hindi po yun ang truly blessed. At ang truly blessed ay ang pagkakaroon ng malinis na
pamumuhay. Amen? And yung may integridad na sumusunod sa kautusan ng Panginoong Diyos. Yan po yung tunay na kayamanan natin. So, ang tunay na kaligayahan, ang pagpapala ay nagmumula sa ating Diyos. Amen. Dapat mamuhay ng tapat at nagpapasakop sa mga utos ng Diyos. Amen? And again, araw-araw po. So maliwanag po. Amen po. And ang malinis na pamumuhay hindi nangangahulugan pagiging perpekto, kundi ang pagkakaroon ng tapat na puso. Ayan. So kapatid, ano ang tinitibok ng puso mo ngayon? Dapat hindi po hatred, hindi po pride or pera, datong, kwarta, money. Ayan. Suriin po natin ang ating puso. Dapat ang tibok ng puso natin ay Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Amen po. Ayan. So, ang malinis na pamumuhay ay patuloy na naghahanap at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So, ang patuloy na paglakad sa kanyang kautusan ay nagsisilbing proteksyon at nagdudulot ng kapayapaan sa isip. O, sino dito gusto ng kapayapaan? Kapayapaan sa isip. Amen. Dapat maging malinis ang ating pamumuhay araw-araw sa harap ng Diyos. Amen. Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, panawagan na linisin ang sarili mula sa lahat ng karungisan ng laman at espiritu. Take note po, hindi lamang sa physical na katawan ang linisin, kundi pati ang espiritu natin ay dapat linisin natin. Amen? Both physically and spiritually. Amen po? So, what are the characteristics of a truly blessed person? Point number 1, we must live a blameless life before God. Dapat malinis na pamumuhay sa harapan ng Diyos. So, dako na po tayo sa ating point number 2. At ang sabi dito sa ating binasa, sa verse 2 ng awit 119, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart. So ano ang mga katangian ng isang tunay na pinagpala? Magkaroon ng pusong hanapin ang kalooban ng Diyos. So ayan. We must be a God seeker. We must seek God first. Amen? So, ano ang characteristics ng isang blessed person? Mapalad ang mga tumutupad sa kanyang mga patotoo. Amen? Kaya meron tayong part na testimonies, di ba? Nagpapatotoo tayo sa mga kabutihan ng Lord sa buhay natin. So, mapalad po tayo na tumutupad sa kanyang mga patotoo at nagsisihanap sa kanyang ng buong puso. Totoo nga ba na hinahanap mo ang buong puso ang Lord? O baka jowa ang hinahanap mo? Nako, yari tayo niyan kay Lord. Kaya ang tunay na nakahanap sa Diyos ay nakasentro sa dalawang pangunahing katangian. So una, ang pagsunod at ang pangalawa, ang pag-alalay ng buong puso. Yan. Mga kapatid, bantayan natin ang ating puso. And again, ayan, ang pagiging God seeker ay hindi nangangahulugan ng paminsan-minsang pagtawag sa Diyos. Hindi tuwing Sunday Divine Service lang or tuwing prayer meeting lang or kung kailan gusto mo lang. Yan. So, ito ay kailangan ng 100% dedikasyon at isang pusong lubos na sumusuko sa ating Panginoon. Amen? So, buong puso po, hindi po kalahati, hindi po 1/4, hindi po 1/8. Amen? Ang isang naghahanap sa Diyos ay inuuna si Lord. So, pag inuna mo si Lord,
uunahin ka rin niya. Amen? Kaysa ang sariling mga kagustuhan natin o mga makamundong bagay. Amen? Unahin natin po ang ating Panginoon. So ang pagsusumikap na hanapin si Lord ay kasama ang pagsunod sa kanyang mga batas o tagubilin. So pag sumuway tayo, asahan mo walang pagpapala. Amen. So bilang testimony, pag hindi kaya ako sumunod sa mga taga-panguna natin, malamang windang-windang na pa rin ang buhay ko. Amen? So, sana ko dito sa Angeles City. So, dapat sumunod po tayo. Tulad ni Abraham, iniwan ang kanyang comfort zone. So, kaya ngayon tayo ay pinagpala dito sa Angeles City dahil tayo ay sumunod sa utos ng Diyos na tayo ay mag-mission dito sa Angeles City. So meron na po tayong sariling bahay at naging bahay sambahan pa. 'Di ba? Saan ka pa sa loob pa ng subdivision. So talaga si Lord nagpapala yan. Amen. Meron na tayong sasakyan na panghakot sa mga kaluluwa. Amen. At pag meron event ay ayan, sama-sama natin silang hakutin. Amen? At meron na rin kung kaming Pagkabuhayan Showcase. At ayan po yung 777 Sari Store. And ayun, ang mga itinanim namin ay lumago, namulaklak na muna, at ngayon ay umaani na tayo. Amen? Sa mga inimpok natin sa langit, ay unti-unti na nating nai-withdraw. Amen? Kaya dapat sumunod ka sa tagubilin or utos ng Diyos. Dahil yan po yung ginawa namin. So, inanap namin yung kalooban niya. At ang pag-join natin dito sa Dawn Watch Prayer, Sunset Prayer, Sunday Divine Service, at iba pang gawain ay paghahanap kay Lord yan. At hindi tatapos sa simpleng pagkakaalam ng mga salitang lamang, kundi sa aktual na pagsasabuhay natin. Amen? Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen? So, ayan po ang point number 2 natin. What are the characteristics of a truly blessed person? Ano ang katangian ng isang tunay na pinagpala? Point number 2, dapat magkaroon ng pusong hanapin ang kalooban ng Diyos. Be a God seeker. Amen? So, dako na po tayo sa point number 3. At ang sabi dito sa awit 119 verse 3, ang gawain ay matuwid. Namumuhay silang ganap sa kanyang kalooban at doon sila lumakad. Who also do no wrong, but walk in His ways. So what are the characteristics of a truly blessed person? We must be a doer in God's will. Amen? Ano ang katangian ng isang tunay na pinagpala? Point number 3, dapat maging mga tagatupad or gumagawa sa mga pamamaraan ng Diyos. So, ang point number 3 ay nagsasaad na ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos ay hindi gumagawa ng masama. Amen? Kundi namumuhay ng matuwid at lumalakad sa kanyang mga pamamaraan. Amen? Sumusunod po ba tayo sa ating Panginoon, sa kanyang mga pamamaraan? Amen po? So, yung pamamaraan na ang kanilang gawain ay matuwid at sila ay namumuhay ng ganap ayon sa kalooban ng Panginoon. So, gayahin natin si Maria na mas pinili yung makinig kay Jesus. Amen? Na talagang siya ay tumanghod sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Ang ibig sabihin ng pagiging doer or tagatupad ng kalooban ng Diyos ay ang isabuhay ang kanyang mga utos at turo
sa araw-araw. Again, araw-araw po. Yan, daily lifestyle na natin talaga dito. At hindi lamang basta nakikinig o nagbabasa ng Bible, ang pagiging doer ay nangangahulugan ng sumusunod tayo sa Diyos kahit saan. At kahit mahirap o kahit walang nakakakita sa atin, ay gagawin po natin yun araw-araw. Amen? Sabi nga sa Santiago chapter 1 verse 22, ngunit maging tagatupad kayo kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Amen? So, ayun po, wag lang po tayong Sunday sitter. Dapat po ay tagatupad din po tayo, maging doer po tayo sa lahat ng mga pinapagawa ni Lord sa atin. So bilang konklusyon po, ang isang blessed person or taong pinagpala ay hindi nasusukat sa material na kayamanan. Ayon sa pananampalatayang Kristiyano, sila ay mga taong biniyayaan ng Diyos. Ayan, sino po itong gustong mabiyayaan ng Diyos? Ayan, gawin na po natin yung tatlong pinapagawa ni Lord sa atin, yung katangian ng isang pinagpalang mga mananampalataya. Amen? So, bibiyayaan tayo ni Lord. At ayon sa pananampalatayang Kristiyano, sila ay ang mga taong biniyayaan ng Diyos ng panloob na kapayapaan. O, sino dito gusto kapayapaan? Sumunod na sa pinapagawa ni Lord. Amen? Yung kasi nung gusto dito ng kagalakan. Amen? So, ayan po. At karunungan na nagmumula sa kanyang biyaya ang dapat nating makamtan. Amen? Pag tayo ay isang blessed person. So, ang pagiging pinagpalang tao or blessed ay hindi tungkol sa kung ano ang meron ka sa mundong ito, kundi kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Ang dapat na katangian ng isang tunay na pinagpala ay point number 1, dapat malinis ang pamumuhay sa harapan ng Diyos. We must live a blameless life before God. Amen? So, pangalawa po, unang hanapin ang kalooban ng Diyos. Be a God seeker. Amen? Seek God first. So, at ang pangatlo po, dapat tagatupad sa mga pamamaraan ng Diyos. Be a doer in God's will. Glory to God po. And tayo po ay manalangin. Thank you, Father God, for this day that you have made. Salamat, Lord, sa nahayag na salita mo kung paano kami maging katulad ni Maria, Lord, na kami ay nakikinig na yung salita, Panginoon. At inuna ka namin, Panginoon, sa oras na ito, sa mga salita, Lord, na aming napakinggan ay tumimo sa aming mga puso at isipan at isa pamuhay, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness, Lord. At lahat ng mga nakapakinig ay pinagpala mo, Panginoon. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. God bless us all Amen. po. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Raquel. Talagang marami din itong binitawan eh. Kasi kung hindi niya bibitawan, hindi niya maangkin yung mga pagpapala na talagang nakalaan sa kanya. Minsan may mga ganung pagkakataon sa buhay ng isang tao talaga na may mga bagay tayo kailangan bitawan, lalo na kapag ito ay magtatanggal ng ating integridad, magpapahina ng ating pananampalataya. Okay? Kasi pag sinabi kasi natin blessed, hindi lang ito usapin tungkol sa material na bagay. Okay? O kaya naman, pinagpala ka dahil may maganda kang trabaho, marami kang pera, o maganda kalusugan mo. Hindi yan po ang tinutukoy ng Biblia sa atin ngayon. Dahil ang tunay na pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Dinabin po natin yan. Relasyon natin sa Diyos. Maraming tao mukhang matagumpay sa paningin ng mundo. Ngunit wala naman silang kapayapaan sa puso. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon?
kita mo, parang nagpipicture sa nagpo-post sa Facebook, ang sasaya-saya nila. Pero payapa ba? Dahil sa atin, bilang mga mananampalataya, kahit may dumaan mang pagsubok, no? Nananatili pa rin tayo masaya. Sabi nila, mga born again daw, mga baliw, dahil kahit walang pera, saya-saya pa rin. Tama po ba? Hindi nila alam, mga kapatid ko sa Panginoon, ang buhay pananampalataya ay laging masaya, mapayapa, at kontento. Alam nyo bakit? Dahil alam natin, kasama natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay na ito. Tama po ba? Jesus is enough for us. Pinapakita sa atin ngayon, ang tunay na pagpapala ay hindi nakasalalay sa ating kalagayan. O ano man yung kalagayan meron tayo ngayon. Kundi sa ating paglakad na kasama ang Diyos. Yan yung napakahalagang pagpapala na itinuturo sa atin ngayon. Okay? Bakit? Kung kasama natin si Lord, definitely, ito yung characteristics na mangyayari sa atin. Ito yung magiging character natin. Blameless life before God. Tama po ba? Ang Diyos banal dapat lumakad tayo ng may kabanalan. Tama po ba? We must live a blameless life. Why? Kasi we are in the presence of the Lord. Yun ang tunay na pagpapala. Tama po ba? Pangalawa, dinindin sa atin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Ay sinasabi niya sa atin, we must be a doer of God's will. Nasa presensya na ni Lord. Ano pa ba? Ano pa ba ang gagawin mo? Kundi yung kalooban niya. Alangang magawa mo yung bagay na hindi niya kalooban. Nandun ka nga lumalakad sa naisin niya. Tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Marami na ang nadaya ng kaaway. Yan ang preaching kahapon. Akala nila tama na yung kanilang ginagawa. Pero hindi pala ito ang kalooban ng Diyos. Kasi kalooban ng Diyos, magiging masaya ka. Hindi ka makakaramdam ng burnout. Hindi ka mapapagod. Lagi mo kinasasabikan. Tama po ba? Katulad ng pakiramdam natin ngayon. Imagine nyo, araw-araw tayong nananalangin sa madaling araw. Okay, yun naman talaga requirement Sumunod araw-araw Pag 6 years and 144 days. Okay, umulan man, bumagyo man, amen, mag-brown out man, amen. Masama man ang pakiramdam natin, amen. Gininaw man tayo, nilalamig man tayo, nilalagnat man tayo, tuloy pa rin ang gawain, tama po ba? Okay? Kaya wala makakapigil sa atin sa bagay na ginaganap natin ngayon. Okay? Sa kabila talagang nanginig din yung katawan ko dahil naulanan ako. Amen. Pero biyaya naman ni Lord. Bumaba si Pastor Matthew Kala niya siya mag-ooperate ng ating Zoom ngayon. Pero tandaan natin ito. Kung tunay na tayo pinagpala ng Diyos, ibig sabihin, we are in the presence of God. Okay. Hindi naman napunta si Pastora Raquel sa Angeles kung wala siyang mga binitawan sa Subic Talagang binantayan niya ni Pastora Tess the Reverend Dr. Wag mong gawin yan. Talagang mando talaga. Wag mong gawin yan. Hindi ka welcome sa bahay na to pag mali ang ginagawa mo. Ganun si Pastora Tess magturo. Kung kailan nakikita niya kung ganun ka-bold, mas bold siya. Sasabihin niya yung mali mo talaga. Okay? Ayoko ng ganyan. Ayoko lang sumama ka sa ganito. Sumama ka sa ganyan. Nagpatama naman siya. Kaya sa akin yan, indirectly ko pa sinasabi kaya ikaw pa rin ang pagdidesisyonin ko Pero Pastora Tess talaga sasabihin niya talaga. Oo. At instructed ka kung paano mo gagawin. Kaya sa akin, sige wala ka basta. Ganito ang sasabihin ko sa'yo. Pag ginawa mo yan, ito ang mangyayari sa'yo. Pag hindi mo ginawa yan, ikaw ang mamili. May ganun pa akong option Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan niyo po, ang sarap lumakad sa presensya ng Diyos. Kasama natin ang presensya na. Yan ang tunay na pagpapala. Okay? Magagawa natin yung naisin niya. Ano yung naisin niya? Siyempre, lumalakad tayo sa kabanalan niya. Tama po ba? Okay? Gagawa natin yung kanyang kalooban. Nagagawa natin lagi hanapin siya. Yun ang mahalaga dun Marami sa atin, dumadalo lang, pero tunay pa talaga hinahanap natin si Lord. Yung iba naman, ang dami nga ministry, pero hindi naman nila tunay na nakita si Lord. Ang hirap mag-ministry, hirap gumawa kapag hindi mo nakita, hindi mo nahanap si God.
Para bagang, kasi ang dami pinapagawa ni pastor. Nakakapagod na sa Prayer of Faith Church. Punta ako dito, magtuturo ako doon, punta ako diyan, talaga mapapagod ka. Kasi iniisip ko yung dami mong ginagawa. Huwag mong tignan yung dami nating ginagawa. Yan lagi sinasabi ko sa mga kamanggagawa sa PF Wood, PF Mactan, PF Libas, PF Fremante. Huwag yung tignan yung dami niyong ginagawa. Tignan ninyo yung pribileyo ng Diyos. Imagine nyo sa buong isang linggo, buong araw kayo nakababad sa salita ng Diyos. Buong araw kayo biruin mo, abaga pa lang, nasa PF Libas na. Tapos, akit sila ng Prayer Mountain, ang layo ng pagitan nun. Tapos noon, bababa sila ng PF Mactan. Okay? Tapos nun, akit na naman sila ng bundok, PF Sibol. 4 na gawain sila. Amen. 4 na gawain. Every Sunday. Sabi ko, pag mararamdaman yung pagod, burnout, hindi na kayo masaya maglingkod. Pero hanggat nagagawa niyo yan, ibig sabihin, masaya kayong naglilingkod. Kasi darating isang panahon, mangangatwiran ka na. Gagawa ka na ng alibay mo na, masakit ganito mo, masakit ganyan mo, o sasabihin mo, wala ka ng pamasahe, wala ka ng pang-mission, marami ka na idadahilan. Pero salamat mga kapatid ko sa Panginoon, naturuan tayo ng 3 bagay na dapat makita sa atin na tayo nga'y tunay na pinagpala. Ngayon palang umagang ito, talagang pinagpala na tayo talaga. Tama po ba? Nakapasok tayo doon sa tatlong karakter na sinasabi ng preacher natin. Siyempre, gusto natin mabuhay na may integridad. Gusto natin mabuhay ng magpapakumbaba, kahit mahirap ang kalagayan, pero masaya. Tama po ba? Ano mo naman yung maraming ari-arian, hindi ka makatulog sa gabi. Bakit, Pastor? Baka may pumasok na magnanakaw, kailangan ikandado yung gate, kailangan ganito. Kasi maraming magnanakaw ngayon, umuulan. Hello? Nasa yung sarap ng tulog mo? Konting kaluskos lang, pusa lang pala yun. Napapabangon ka, akala mo nawawala na yung gamit mo. See? Di ba? Hindi payapa. Mas masarap matulog ng payapa na alam mo na, sige, pag kinuha nyo yan, ibabalik din ni Lord sa akin yan. Amen? Kaya pag dumaan sila sa harapan bahay mo, hindi sila makapagnakaw. Bakit? May mga anghel ng Diyos doon, nagbabantay ng gamit mo. Kahit tsinelas mo, hindi manakaw. Tsinelas ng kapitbahay mo, dinakaw. Tsinelas mo nasa labas, hindi dinakaw. Amen? Naintindihan niyo ang ibig ko sabihin. Yan ang tunay na pagpapala na meron tayo. Huwag natin ipagpapalit yan. Okay? Huwag natin ipagpapalit yung meron tayo ngayon sa inaalok ng sanlibutan ito. Aalokin kaya ng magandang buhay ng sanlibutan ito. Hindi na kung sinasabi dapat maging mahirap ang buhay natin, no? Ang sinasabi natin dito dapat nasa ano na yan soon to follow na yan. O susunod na yan. Hahabulin ka na ng pagpapala pag nagagawa mo itong bagay na ito. Una, mamuhay tayo ng walang kapintasan. Pangalawa, patuloy natin hanapin si Lord sa buhay natin ito. At pangatlo, gawin natin ang kanyang kalooban. Okay, huwag yung gusto lang natin. Minsan kapag ginagawa natin, kasi sabi ni Pastor ganito gawin ko, kapatid, I assure you, mapapagod ka. Kasi sabi ni Pastor Pero pag sinabi ni Lord, gawin ko ito, definitely, hindi ka mapapagod. Kaya nga may nagtalaga ang Diyos ng mga tigapanguna. Tama po ba? Tigapanguna na siya magsasabi sa atin, ito ang gawin mo, okay? Ito dapat, paano mo gawin, ito dapat mo gawin. Ganun yun tayo Tama po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya tandaan natin, oras na ito, lagi natin sa buhay, ang lahat ng ating natututunan sa ating pananalangin sa madaling araw at pananalangin sa takip silim. Sundin natin ang Diyos kahit mahirap. Kahit hindi papabor sa atin. Do it. Dahil later on, kala mo lang hindi pabor sa'yo. Pabor pala sa'yo yan. Amen? Okay, maging halimbawa tayo. Maging mabuti tayong halimbawa bilang mananampalataya. Saan? Una sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating kapaligiran, sa ating komunidad. Amen? Kaya gawin natin yan at tiyak ako, we are in the right track. Amen? Mamuhay tayo na may integridad at kabanalan. Yan naman ang nais talaga ni Lord sa buhay pananampalataya. Thank you for watching.
Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.